Isa sa best beginner big bike ng Kawasaki na Ninja, ngayon may 500cc na. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo? Sulit pa rin kaya? Alamin natin ngayong araw. Tara! Good day sa inyo, netizens. This is ni Adriano. At ngayong araw nga ay nilabas na yung isa sa mga pinaka-aabangan natin kasi favorite na beginner big bike ng mga netizens natin, yung Kawasaki 400. At ngayon ay nagkaroon na nga ng 500cc. Well, to be exact, it is actually 450cc. Pare siya nung makina nung Eliminator 450 ng Kawasaki. Pero 500 ang itinawag ni Kawasaki dito. Mas maganda nga naman pakinggan, di ba? Mas merong pride of ownership. Ano-ano nga ba ang mga bago sa big bike na ito? Una sa lahat ay keyless na po ito. Isa yan sa medyo nagpa-stand out talaga sa motorsiklo na ito kasi alam naman natin kahit yung mas matataas na displacement ni Kawasaki ay traditional na disusi pa. Pero itong isang to ay keyless na po siya. Meron siyang dalawang variant na standard at saka special edition. Kapag kinuha mo yung special edition ay dun mo malalasap yung mga mas magagandang features niya. Pero syempre, it comes with a price. Una na dyan ay yung kanyang TFT display na instead of LED ay TFT yung makikita mo na napakaganda naman talaga. Very vibrant yung colors niya. Even sa direct sunlight ay kitang-kita mo pa rin yung mga information like yung speedometer, may gear indicator, may RPM indicator, fuel gauge, mahalaga ay merong orasan, indicators kagaya ng engine check, EBS, temperature check. Makikita mo rin yung kilometers na pwede pa niyang takbuhin bago maubos yung gasolina mo. At may makikita ka din na Bluetooth logo doon kasi pwede mo na siyang i-connect sa iyong smartphone. Nag-download ka lang ng Radiology app at pwede mo nang ma-connect ito sa iyong smartphone. Dagdag pa dyan, syempre, ay meron na din itong USB Type-C doon sa may bandang kaliwa niya. And may built-in na rin po ito, syempre, na passing light at hazard button. Ngayon, isa rin sa mapapansin nyo sa kanya netizens ay integrated na or part of the assembly yung kanyang front turn signals. Unlike sa mga ibang big bike na nakalitaw ito na kinakatakot natin palagi kapag bumagsak yung motor, may built-in na rin pala siyang sliders. So, hindi ka na magpapa-aftermarket. Pwedeng-pwede talaga for beginners. Maitumba mo man yung motor, yung sliders yung sasalo ng impact. Diba? Isa rin sa mapapansin nyo sa kanya netizens ay meron siyang radiator screen for protection, of course, kapag sa high speed, seat cowling, at isa rin sa napansin ko para sa pillion ride na upuan ng Ninja 500 or kahit ano pang sports bike ng Kawasaki ay mas malambot yung kanyang upuan compared sa mga naked version nito. May built-in na rin po tayo na tank pad and knee pad. So, bari nasa around 26,000 pesos yung difference nung standard version sa special edition. Isa rin sa mapapansin nyo dito sa bagong Kawasaki Ninja 500 netizens ay bago na po yung kanyang headlight. Medyo mas pinasingkit na siya ng konti na parang maihahalin tulad natin dun sa ZX6R. Though maliwanag naman yung buga ng kanyang projector LED lights sa gabi, I still recommend to add Prism mini driving light na meron naman tayo dyan minimalist na halos seamless dun sa pinaka-fairings. Pwede siyang ikabit doon para hindi pa rin masira yung pinaka-sporty look ng motorsiklo nyo. Makikita nyo yung kanto or pagiging edgy dun sa mga corners ng kanyang headlight and mas mahaba po yung kanyang windshield. At mapapansin din ninyo na meron na siyang abang for a plate number doon sa unahan. So, just in case magkaroon ng doble plaka, ready na po itong si Kawasaki 500. Pero kung di makikita na parang slot sa may bandang side niya, netizens, for better airflow and aerodynamics na rin. Isa rin sa kapansin-pansin na character nito ay parang meron siyang dalawang pangil doon sa unahan that really adds an aggressive look sa front face niya. Bukod sa front face ay iba na rin po yung kanyang tail light. Mas sporty looking na ito na parang somehow tilted or binaliktad doon sa previous Ninja 400. Pero dito sa likod ay nakahiwalay pa po yung kanyang mga turn signals pero LED na rin yan. At maliit naman yung kanyang rear fender with plate light and reflector. Kahit stock to stock ay maporma na din siya pero pwede nyo pa rin naman papalitan ng mas maliit para diretso sa plaka. So let's talk about the engine netizens. Actually, we still have the inspiration from the Ninja 400. Yun nga lang ay mas in-upgrade na ito. Isa sa mga na-upgrade, the same yung bore ay mas mahaba na yung kanyang stroke and mas pinatorque na rin ito pero mas maikli yung RPM niya. 51.3 HP at 10,000 RPM at dahil mas torque na nga siya ay meron tayong 42.6 Newton meters of torque at 7,500 RPM. So mararamdaman mo talaga na hindi ka mabibitin sa mga overtaking situation lalong-lalo na naka-big bike ka, ayaw natin ma-stuck sa traffic, diba? Touring nga yung inihahatid neto na somehow mafe-feel mo pa rin na naka-upright yung body position mo pero medyo nakalikuran yung kanyang tapakan sa likod kaya parang mafe-feel mo yung aggressiveness niya na sports bike pa rin yung daladala mo. Though it is
torquey, you can feel that dahil medyo beginner's big bike pa lang ito at may kaliitan pa siya compared sa mga pangmalakasang big bike ni Kawasaki, ay mararamdaman mo pa rin yung konting vibration nito on high RPM. And I think this will be best para sa racetrack, kagaya ng alam naman natin na na-build na pangalan ng Ninja 400. Isa rin sa maganda sa Kawasaki, syempre, kapag may mga parts kang kakailanganin or di natin masabi na on hood kung ano man mangyari sa motorsiklo mo, ay napakadali lang mag-order ng genuine parts ng motor na ito. No wonder bakit siya kasama sa Big 4 natin. For the specific engine type, we have 451cc na merong 4-stroke, parallel twin engine na naka-liquid cooled at dual overhead cam, and merong 8 valves. Naka-fuel injection na rin po ang motorsiklo na ito na merong 14 liters of fuel tank capacity, so we can expect a fuel consumption ng around 25 kilometers per liter, but still may vary, depende pa rin yan sa inyong throttle habit, bigat ng driver, road condition, etc. So pwedeng mas matipid or pwedeng mas malakas pa sa gas yung maging consumption nyo. For the suspension, we still have the same suspension as before na 41mm telescopic fork sa unahan na hindi adjustable, at sa likod naman ay naka-Unitrack gas charge shock tayo with adjustable preload. Same pa rin sa previous yung kanyang frame na trellis high tensile na steel, at syempre naka 6-speed manual transmission pa rin po tayo. Now for the seat height, my height is 5'4". Abot pa rin naman natin mga Asian height itong Kawasaki Ninja 500. Yun nga lang ay may pagka-tiptoe na. Pero still, may recommend ko pa rin. Pero kung gusto nyo pa na mas comfortable, ay pwede naman tayo magpa-lowering link. Mapapansin nyo rin na bilog na yung disc niya this time around for the front brakes. Pero same pa rin naman na semi-floating 310mm disc na naka-balance actuation, dual piston. At sa likod naman ay naka 220mm disc na dual piston pa rin tayo sa braking system. And of course, meron syempre itong ABS or anti-lock braking system para safe pa rin tayo for sudden brakes. Pagdating naman sa bigat, meron tayong 170 kilograms para sa standard version, habang mas mabigat naman ng 2 kilos, which is 172 kilograms yung kanyang special edition. Though may kabigatan na to dahil big bike nga, hindi mo mararamdaman yung 172 kilograms na yan kapag pumipiga ka na ng throttle. Magiging masaya talaga experience mo sa Ninja 500 na ito. Sa ngayon, ang kulay pa lang na available ay itong combination ng black silver with sa decals na kulay green. Pero hopefully soon ay magkaroon na tayo ng iba para syempre may choices tayong mga consumers. Syempre, ang pinakatanong ng lahat ay magkano naman na kaya itong bagong Kawasaki Ninja 500? Para po sa standard version, ito po ngayon ay merong presyo na 353,000 pesos at mag-a-add ka ng 26,000 para naman sa special edition na merong 379,000 pesos. Para sa akin, yung TFT display pa lang, talaga ma-enjoy mo na siya, especially yun yung palagi mo nakikita while driving. Pero kung gusto mo lang talaga ng experience and performance ng isang Ninja 500, you can still go with the standard version. Depende na lang din kung long term or short term mo ba siyang planong gamitin para makapag-decide ka kung special ba or standard ang pipiliin. Para sa inyo netizens, sulit ba ang pinakabagong Ninja 500? I-comment nyo naman sa ibaba. Bisitahin nyo naman kami dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Meron kami 2 branch, isa dito sa South Peak, sa Sinalhan, at isa sa Tagapo na aming pinakabagong second branch na tabing kalsada. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.